Ako po si Marco Reyes at 3 araw pa lang ang nakalilipas. Gumuho ang mundong binuo ko sa loob ng 6 na taon. Isang mundong binuo sa pagmamahal o sa sakripisyo at sa isang malaking kasinungalingan. Lahat ay nagsimula sa mga salitang hindi ko kailanman malilimutan. Mga salita mula sa isang doktor na tumingin ng diretso sa aking mga mata. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Ginoong Reyes," sabi niya, "tumawag kayo ng pulis." Pulis. Sa isang iglap, ang 6 na taon ng pag-aalaga ko sa aking paralisadong asawa, si Isabel, ay nagmistulang isang panaginip. Hindi isang bangungot pala. Dahil sa utos na iyon, hindi lang basta kalusugan ng asawa ko ang nakataya. Ang pinag-uusapan dito ay isang trust fund, isang mana na nagkakahalaga ng 165 milyong piso at isang bahay mana, isang malawak na lupain sa aming probinsya na mas malaki pa ang halaga. Ang lahat ng yaman na iyon na akala ko ay para sa pagpapagaling niya. Iyon pala ang ugat ng lahat ng panloloko. Para maintindihan ninyo ang bigat ng lahat ng ito, kailangan ninyong malaman kung paano ako nabuhay sa loob ng 6 na taon. 6 na taon. Isipin ninyo po iyon. 2,170 araw. Gabi at araw. Bawat umaga, ang una kong ginagawa ay hindi ang magkape o mag-inat. Ang una kong ginagawa ay ang tingnan siya, si Isabel. Ang aking magandang asawa na nakahiga lang sa hospital bed na inilagay namin sa gitna ng aming sala. Ang katawan ko ay laging masakit dahil sa pagtulog sa isang maliit at hindi komportableng silyon sa tabi niya. Iyon ang naging kama ko dahil ayokong iwan siya kahit sa pagtulog. Nginingitian ko siya. "Magandang umaga, mahal ko," lagi kong bulong. Kahit hindi siya makasagot, naniniwala akong naririnig niya ako. Ang mga doktor noon ang nagsabi sa akin na kahit hindi gumagalaw ang kanyang katawan, ang kanyang isip ay gising. Ang aming komunikasyon ay simple. Isang kurap para sa oo, 2 kurap para sa hindi. Sa 6 na taon, ang mga kurap na iyon ang naging mundo namin. Ang bawat araw ay may ritual. Isang ritual ng pag-aalaga na isinapuso ko. Pagkatapos kong bumati, ihahanda ko na ang kanyang paliligo. Hindi ito basta-bastang paliligo. Kailangan ang tubig ay nasa tamang temperatura. Hindi masyadong mainit, hindi rin malamig. Ang sabon ay kailangang espesyal para sa kanyang sensitibong balat. Ang mga tuwalya ay dapat malambot. Lahat ay nakahanda bago ko siya buhatin. Dahan-dahan. Dahan-dahan kung huhubarin ang kanyang pajama. Sa bawat paggalaw, iniisip ko ang babaeng minahal ko bago ang aksidente. Si Isabel na isang mananayaw, puno ng buhay, puno ng galaw. Ngayon, isang katawang hindi kumikilos. Sinasabi nila, isang truck daw ang bumangga sa kanya. Isang truck na hindi huminto sa red light. Nasa probinsya ako noon para sa trabaho at habang buhay kong pagsisisihan na wala ako sa tabi niya noong araw na iyon. Habang pinaliliguan ko siya, kinakausap ko siya. Kinukwentuhan ko siya tungkol sa mga nangyari sa labas. Sa mga kapitbahay, umaasa ako na sa pamamagitan ng aking boses, nararamdaman niya na hindi siya nag-iisa. Pagkatapos maligo, susunod naman ang pagpapakain. Ang kanyang pagkain ay kailangang laging dinurog, lugaw, prutas, gulay. Lahat ay dumadaan sa blender. Isusubo ko sa kanya ng dahan-dahan. Bawat kutsara ay may kasamang dasal. Dasal na sana ay gumaling na siya. Iyan ang buhay ko, paulit-ulit. Ngunit hindi ako nagreklamo, kahit minsan. Dahil mahal ko siya. Ang pag-aalaga sa kanya ang naging misyon ko. Ang aking debosyon, ang hindi ko alam, ay habang ginagawa ko ang lahat ng iyon. Habang isinasakripisyo ko ang aking trabaho, ang aking kalusugan, ang aking buong pagkatao. Ang lahat pala ay isang palabas, isang napakahusay na pag-arte. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pamilya niya, ang kapatid niya, ang pinsan niya, na dapat sana ay kasama ko sa pag-aalaga. Sila pala ang may pakana ng lahat, walang utang na loob, walang puso. Ginamit nila ang aking pagmamahal.
Ginamit nila ang aking debosyon bilang panakip sa kanilang mga karumal-dumal na plano. Habang ako ay pagod na pagod sa pag-aalaga, sila ay abala sa pag-iisip kung paano makukuha ang milyon-milyong piso. Kaya nang sabihin ng doktor ang mga salitang iyon, tumawag kayo ng pulis. Hindi lang gulat ang naramdaman ko. Naramdaman ko ang matinding galit, ang pakiramdam ng isang taong niloko. Pinagtaksilan sa paraang hindi mo aakalain. Ang 6 na taon ng sakripisyo ko. Na walang saysay ba? Hindi. Hindi ako papayag. Ang mga salitang iyon ng doktor. Hindi iyon ang katapusan. Iyon pala ang simula. Ang simula ng paglabas ng lahat ng katotohanan, ang simula ng paghahanap ko ng katarungan, dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang asawang nag-alaga, ito ay tungkol sa isang malawak na sabwatan, kasakiman, at pagtataksil na mas malalim pa kaysa sa inaakala ninyo. Hindi ito paghihiganti, katarungan ito. Pero bago ko po ipagpatuloy ang lahat ng mga nakakagimbal na pangyayari, saglit po muna. Paki-like po ng video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at lalo na po, mag-iwan kayo ng komento kung taga saan po kayo nanonood ngayon. Napakahalaga po ng suporta ninyo sa mga kwentong tulad nito. Ang umagang iyon ay nagsimula tulad ng libo-libo pang umaga na nauna rito. Katatapos ko lang paliguan si Isabel, ang aking asawa. Binihisan ko siya ng malinis na damit, sinuklay ang kanyang buhok, at inayos sa kanyang pagkakahiga sa hospital bed na naging sentro na ng aming tahanan. Habang pinupunasan ko ang kanyang noo, kinausap ko siya tungkol sa anibersaryo ng aming kasal na paparating na. Isang kurap. Alam kong natutuwa siya. Sa loob ng 6 na taon, ang mga simpleng sandaling iyon ang bumubuhay sa akin. Ang paniniwala na, sa kabila ng lahat, nandyan pa rin siya, nakikinig, nakakaintindi. Ang pag-aalaga sa kanya ay ang aking mundo. Isang mundong maliit, paulit-ulit, ngunit puno ng pagmamahal. Ang hindi ko alam, ang mundong iyon ay malapit ng yanigin sa paraang hindi ko kailanman inasahan. Nagsimula ang lahat sa isang tawag sa telepono. Si Lorna, ang kapatid ni Isabel. Ang boses niya sa kabilang linya ay tila ba masigla, ngunit may kakaibang pagmamadali. Marco, kumusta si ate? Tanong niya. Sinabi kong maayos naman siya, katatapos lang ng kanyang routine. At doon niya sinabi, dadaan ako mamaya, may mahalaga tayong kailangang pag-usapan. Nang tanungin ko kung tungkol saan, ang sagot niya ay umiiwas. Mas maganda kung personal, Marco, tungkol sa bahay ni na mama at papa. Pagkababa ko ng telepono, napatingin ako kay Isabel. Ang kaninang payapa niyang mga mata ay may bahid ng kaba o baka takot? Hindi ko matiyak. Tila ba mas mabilis ang kanyang paghinga. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Darating ang kapatid mo, mahal. Huwag kang mag-alala, sabi ko. Nagkurap siya ng 2 beses. Hindi. Hindi siya natutuwa. Noong una, isinantabi ko lang iyon. Baka imahinasyon ko lang, dala ng pagod. Pagod na nga siguro ako. Ngunit ang pagod ay napalitan ng inis nang may kumatok ng malakas sa aming pinto. Si Dennis, ang pinsan ni Isabel. Pumasok siya na parang kanya ang bahay. Walang paalam, walang galang. Ang kanyang suot ay mamahalin. Ang kanyang ngiti ay mapanlait. Marco, ang sama na ng itsura mo, bati niya sa akin. Iyon agad ang napansin niya. Hindi ang kalagayan ng kanyang pinsan, kundi ang pagod sa aking mukha. Gusto niyang mag-usap kami ng pribado. Sinabi kong doon na lang sa sala, sa harap ni Isabel, at doon niya binuksan ang usapan tungkol sa mana. Ang mana mula sa kanilang Tito Roberto, isang trust fund. Doon ko nalaman ang halaga. 165 milyong piso. 165,000 libo-libo. Isang halagang hindi ko kayang bilangin. Ayon kay Dennis, nasasayang daw ang pera sa simpleng pag-aalaga kay Isabel. Isipin mo, Marco, sabi niya. Ang boses niya ay tila ahas na bumubulong. Pwede nating gamitin ang pera para sa mga experimental na gamutan sa ibang bansa o kaya magtayo tayo ng isang klinik. Ako ang mamamahala. Isang klinik na siya ang mamamahala. Doon kumulo ang dugo ko. Ang pera ay para kay Isabel, para sa kanyang kapakanan. At ako, bilang kanyang asawa at tagapag-alaga, ang magdedesisyon kung saan ito gagamitin, batay sa payo ng mga doktor
hindi para sa mga negosyo niya na laging nalulugi. Tinanggihan ko siya ng diretsahan. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata kahit pilit niyang tinatago sa likod ng peking ngiti. Bago siya umalis, nagbanta pa siya. Hindi pa tayo tapos, Marco. Nang bumalik ako kay Isabel, nanginginig siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Niyakap ko siya. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Hindi ako papayag. Walang makakakuha ng para sa'yo. Ngunit sa loob-loob ko, nagsimula na akong kabahan. Parang may mali. May isang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit ngayon lang sila naging interesado? 6 na taon na ang lumipas. Bakit ngayon? Ang araw na iyon ay hindi pa tapos. Tumawag naman ang kapatid kong si Celia. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, gaya ng dati. Kuya, kumusta ka na? Nag-aalala ako sa iyo, ngunit ang pag-aalala niya ay may kasamang suhestiyon. Isang suhestiyon na bumasag sa puso ko. Kuya, naisip ko lang, baka oras na para ilagay mo si Isabel sa isang home for the aged o specialized facility para makapagpahinga ka naman. Pati ba naman siya? Ang sarili kong kapatid. Pakiramdam ko, lahat sila ay kinokontra ako. Pakiramdam ko, lahat sila ay gustong ilayo ako kay Isabel. Ang pagod ko ay napalitan ng bigat sa dibdib. Tila ba mag-isa kong pinapasan ang mundo. Hindi ko alam noon na ang mga pag-uusap na iyon, ang mga suhestiyon na iyon, ay hindi lang basta pag-aalala. Sila pala ang mga unang pahiwatig. Ang mga binhi ng duda na itinatanim sa isipan ko, na malapit ng mamunga ng isang napakasamang katotohanan. Ilang araw matapos ang pagdalaw ni Dennis at ang tawag ng aking kapatid, sinubukan kong ibalik sa normal ang lahat. Sinabi ko sa sarili ko na dala lang ng pag-aalala ang kanilang mga sinabi, na gusto lang nila ang makabubuti para sa aming dalawa ni Isabel. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin, isang pakiramdam na hindi maalis sa aking dibdib. Isang gabi, habang inaayos ko ang mga gamit sa tabi ng kama ni Isabel, may nahagip ang aking mata. Isang maliit na bote ng tableta. Kulay puti ito, walang anumang marka maliban sa isang maliit na piraso ng papel na nakadikit dito na may sulat kamay na halos hindi na mabasa. Hindi ko ito kilala. Sa loob ng 6 na taon, ako ang nag-aasikaso ng lahat ng gamot ni Isabel. Kabisado ko ang bawat isa. Ang itsura, ang oras ng pag-inom, ang dosis. Pero itong isang ito, kakaiba, bago. Kinuha ko ang bote at ipinakita sa kanya. Mahal, ano ito? Tanong ko. Sinisikap na maging kalmado ang aking boses. Ang reaksyon niya ay hindi ko inaasahan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki hindi sa pagkagulat, kundi sa matinding takot. Nagsimula siyang kumurap ng sunod-sunod, mabilis at walang direksyon. Ang aming simpleng sistema ng oo at hindi ay nawala, para siyang nagpapanik, desperadong may gustong sabihin ngunit walang boses na lumalabas. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Shh! Kalma lang, mahal. Kalma. Sinubukan ko ulit. May nagbigay ba sa'yo nito? Dahan-dahan. Kumurap siya ng isang beses. Oo. Sino? Tanong ko. Si Lorna ba? 2 mabilis na kurap. Hindi. Si Dennis? Matagal bago siya sumagot. Isang mabagal, nanginginig na kurap. Oo, isang malamig na kaba ang gumapang sa aking buong katawan. Si Dennis, bakit siya magbibigay ng gamot ng palihim? Anong klase ng gamot ito? Inilagay ko ang bote sa aking bulsa. Isang piraso ng ebidensya kahit hindi ko pa alam kung para saan. Desidido akong dalhin ito sa doktor, sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, tulad ng kanyang ipinangako, dumating si Lorna. May dala siyang isang malaking brown envelope, puno ng mga dokumento. Ang ngiti niya ay matamis, pero hindi umaabot sa kanyang mga mata. Matapos niyang batiin si Isabel sa isang mabilis na halik sa noo, inilatag niya ang mga papel sa aming maliit na mesa. Marco, tungkol ito sa bahay ni na Mama, sabi niya. May buyer na, at napakaganda ng alok. Kailangan lang nating magdesisyon agad. Ang bahay na iyon ay hindi lang basta bahay. Iyon ay isang malaking lupain sa sentro ng aming bayan, isang prime property na madaling nagkakahalaga ng mahigit 275 milyong piso, bilyong 7 milyong 5,000. Isang kayamanan. Pero Lorna, sabi ko, alam mong mahalaga ang bahay na iyon kay Isabel.
Ayaw niyang ipagbili iyon. Ang sagot niya ay tila isang sampal. Marco, wala si Isabel sa posisyon para magdesisyon ngayon. Kailangan nating maging praktikal. Ang perang makukuha natin ay para din naman sa kanya, para sa mas magandang pagpapagamot. Ang kanyang mga salita ay malamig, walang emosyon. Tila ba ang kanyang kapatid ay isa na lang negosyo. Ipinakita niya sa akin ang mga papeles. Kailangan ko lang ng pirma mo dito bilang legal representative ni Isabel. Tiningnan ko ang linya kung saan dapat akong pumirma. Isang malakas na kutob ang nagsabi sa akin na huwag. Pag-aaralan ko muna ito, Lorna. Itatanong ko sa abogado ko. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Isang kislap ng inis na agad niyang pinalitan ng isang pilit ng ngiti. Sige, pero bilisan mo, baka mawala ang buyer. Nang gabing iyon, hindi ako mapakali. Habang mahimbing na natutulog si Isabel, o iyon ang akala ko, kinuha ko ang mga dokumentong iniwan ni Lorna. Binasa ko ang bawat salita, bawat pahina, at sa pinakailalim ng tumpok ng mga papel, may isang dokumento na halos hindi ko napansin, isang special power of attorney. At doon ko nakita ang aking pangalan. At sa tabi nito, ang aking pirma. Isang perpektong pagkakalagda. Ngunit, hindi ako pumirma sa kahit anong ganito. Tiningnan ko ang petsa. Nakasulat doon, 3 buwan na ang nakalipas. Nanginig ang aking mga kamay. Pineke nila ang pirma ko. Hindi lang ito tungkol sa pagbebenta ng bahay, ito ay tungkol sa pagkuha ng ganap na kontrol sa lahat ng ari-arian ni Isabel, ang bahay, ang trust fund, ang lahat. Sa isang iglap, ang lahat ng mga pangyayari, ang pagdalaw ni Dennis, ang tawag ni Celia, ang pagpipilit ni Lorna, at ang misteryosong bote ng gamot. Lahat ay nag-ugnay-ugnay. Hindi ito simpleng pag-aalala. Ito ay isang plano, isang masamang plano. At kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari bago mahuli ang lahat. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Bawat anino sa aming sala ay tila isang banta. Bawat tunog mula sa labas ay nagpapatindig ng aking balahibo. Nakaupo ako sa aking silyon, hawak ang bote ng gamot sa isang kamay at ang peking dokumento sa kabila. Tinitingnan ko si Isabel. Ang kanyang paghinga ay malalim at kalmado. Ngunit para sa akin, ang katahimikan ng gabi ay nababalot na ng isang nakabibinging ingay. Ang ingay ng pagtataksil. Kinaumagahan, gumawa ako ng desisyon. Tumawag ako sa opisina ni Dr. Mendoza, ang doktor na regular na tumitingin kay Isabel. Sinabi kong may emergency at kailangan kong dalhin si Isabel sa ospital sa lalong madaling panahon. Hindi ko na binanggit ang tungkol sa gamot o sa mga dokumento. Ayokong magkamali. Kailangan kong malaman muna ang katotohanan mula sa isang eksperto. Ang biyahe papuntang ospital ang pinakamahabang biyahe sa buhay ko. Habang nagmamaneho ako, pasulyap-sulyap ako kay Isabel sa passenger seat, maingat na inilagay sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, payapa. Ngunit sa isip ko, nag-uunahan ang mga tanong. 6 na taon. Posible kayang sa loob ng 6 na taon, ay may tinatago sila sa akin? Posible kayang ang lahat ng paghihirap ko ay walang kabuluhan? Pagdating namin sa ospital, sinalubong kami agad ni Dr. Mendoza. Nakita niya siguro ang pagkabalisa sa aking mukha. Dinala namin si Isabel sa isang private room at doon, ipinaliwanag ko ang lahat. Ipinakita ko sa kanya ang bote ng gamot. Kinuha niya ito, sinuri, at umiling. Hindi ko ito inireseta, Marco, sabi niya. Wala ito sa listahan ng mga gamot niya. Iyon pa lang, sapat na para manlamig ang aking buong katawan. Sinabi ni Dr. Mendoza na kailangan nilang magsagawa ng isang serye ng mga pagsusuri, blood tests, MRI, neurological exams. Magtatagal daw ito ng ilang oras. Lumipas ang mga oras na parang walang katapusan. Naghihintay ako sa labas ng silid, sa isang mahabang pasilyo na amoy gamot at disinfectant. Nakikita ko ang mga nurse at doktor na labas-masok sa kwarto ni Isabel. Bawat pagbukas ng pinto, tumitibok ng malakas ang puso ko. Ano ang makikita nila? May malala ba siyang sakit? O baka naman, may mas malala pa rito? Maya-maya, lumabas si Dr. Mendoza. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isa pang doktor, isang mas matandang lalaki
na sa tingin ko ay isang espesyalista. Ang mga mukha nila ay seryoso. Seryosong seryoso. Lumapit si Dr. Mendoza sa akin. Inakbayan niya ako at dinala sa isang maliit na opisina sa dulo ng pasilyo. Pinaupo niya ako. Ang puso ko ay kumakabog na parang tambol. Marco, simula niya, ang kanyang boses ay mababa at maingat. Pinag-aralan namin ang lahat ng resulta, ang kanyang blood chemistry, ang MRI ng kanyang spine, ang nerve conduction tests. Huminto siya at huminga ng malalim. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Marco, hindi paralisado ang asawa mo. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Hindi ako makahinga. Umikot ang aking paningin. Ano? Ano po ang ibig niyong sabihin, Doc? Imposible po iyan. 6 na taon. 6 na taon ko siyang inaalagaan. Hindi siya gumagalaw. Ang isa pang doktor ang nagsalita. Ginoong Reyes, ang mga pagsusuri ay hindi nagsisinungaling. Walang anumang pinsala sa kanyang spinal cord. Ang kanyang mga kalamnan, bagamat mahina, ay walang atrophy o pagkasira na inaasahan sa isang taong hindi gumagalaw ng 6 na taon. At higit sa lahat, nakahanap kami ng mataas na antas ng benzodiazepines at iba pang sedative sa kanyang dugo, mga gamot na pampakalma at pampatulog. Sa dosis na sapat para mapanatili ang isang tao sa isang estado na tila paralitiko, ngunit hindi sapat para tuluyang itigil ang kanyang mga vital signs. Pakiramdam ko ay babagsak ako, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang lahat ng aking ginawa, ang pagbubuhat, pagpapakain, pagpapaligo, lahat ay isang nagpapanggap. Nagpapanggap po ba siya? Nanginginig kong tanong. Hindi sa tingin namin, sagot ni Dr. Mendoza. Sa aming palagay, siya ay biktima. Biktima ng sistematikong pagdodroga. May isang tao o mga tao na sinisiguradong nananatili siya sa ganyang kalagayan. Doon ko naalala ang bote, ang peking pirma, ang pera. Lahat ay nag-ugnay-ugnay sa aking isipan sa isang nakakagimbal na larawan. Ang aking asawa ay isang bilanggo sa sarili niyang katawan. At ang mga nagkulong sa kanya ay ang sarili niyang pamilya. Tumingin sa akin si Dr. Mendoza. Ang kanyang mukha ay puno ng awa at pag-aalala. Hinawakan niya ang aking balikat at doon niya sinabi ang mga salitang tuluyang wawasak sa aking mundo at magsisimula ng isang bagong yugto ng aking buhay. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay mariin at walang pag-aalinlangan. Tumawag ka ng pulis. Ngayon din. Ang mga salitang tumawag ka ng pulis ay umalingaw-ngaw sa maliit na opisina, paulit-ulit sa aking isipan. Sa isang iglap, ang 6 na taon ng aking buhay ay naging isang malaking tandang pananong. Ang pagod, ang sakripisyo, ang pagmamahal, lahat ay nabalot ng anino ng panloloko. Mula sa opisina ng doktor tumawag kami sa presinto. Habang hinihintay namin ang mga investigador, patuloy na ipinapaliwanag ng mga doktor ang kanilang mga natuklasan. Ang pattern ng gamot sa dugo ni Isabel ay tila propesyonal na ginawa. Itinataas ang dosis para manatili siyang mahina at hindi makagalaw, at marahil ay ibinababa bago ang kanyang mga check-up para hindi ito maging kahina-hinala. Isang napakatusong plano, isang napakalupit na krimen. Dumating ang 2 detective, isang babae at isang lalaki. Ang babae, si Detective Miranda Suarez, ang siyang nanguna sa pagtatanong. Ang kanyang mga mata ay matalas, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Pinaupo niya ako at sinabing, Ginoong Reyes, simulan niyo po sa umpisa. Lahat ng alam ninyo. Nanginginig ang aking mga kamay habang ikinukwento ko ang lahat. Ang aksidente 6 na taon na ang nakalipas. Kung paanong si Lorna ang nag-asikaso ng lahat ng papeles sa ospital at sa pulisya dahil abala ako sa pagbabantay kay Isabel. Ikinuwento ko ang trust fund na 100 at 65 milyon. Ang biglaang interes ni Dennis. Ang pamimilit ni Lorna na ibenta ang bahay na 275 milyon. Ibinigay ko sa kanila ang peking power of attorney. At syempre, ikinuwento ko ang pagkawala ng kapatid kong si Sofia, kung paanong bago siya mawala. Sinabi niyang may masama siyang kutob tungkol kay Lorna. Bawat detalye na dati walang kabuluhan sa akin ay biglang nagkaroon ng bigat. Bawat piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo. Kailangan naming makausap ang asawa ninyo.
sabi ni Detective Suarez. Ayon sa mga doktor, habang nawawala ang epekto ng gamot, unti-unti nang babalik ang kanyang kakayahang kumilos at magsalita. Sumama ako sa kanila pabalik sa silid ni Isabel. Pagpasok namin, nakita ko agad ang pagkakaiba. Ang kanyang mga mata, mas malinaw, mas alerto. Hindi na ito ang mga matang pagod at malayo na sanay kong makita. Nang magtama ang aming mga paningin, nakita ko ang luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ko alam kung iyon ay luha ng pagsisisi o luha ng takot. Lumapit si Detective Suarez sa kama. Ginang Reyes, ako po si Detective Suarez. Huwag po kayong matakot. Nandito po kami para tumulong. Naiintindihan niyo po ba ako? Dahan-dahan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, nakita ko siyang gumalaw. Hindi ito isang kurap. Ito ay isang tango. Isang maliit, bahagyang paggalaw ng kanyang ulo, pataas at pababa. Ngunit para sa akin, ang kilos na iyon ay kasing lakas ng isang lindol. Mabuti, sabi ng detective. Ginang Reyes, alam niyo po ba kung sino ang nagbibigay sa inyo ng mga gamot na nagpapanatili sa inyo sa ganitong kalagayan? Tumingin muna si Isabel sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap, puno ng sakit. Pagkatapos, tumingin siya sa detective at muling tumango. Ang kapatid niyo po ba? Si Lorna? Tanong ng detective. Ang kanyang boses ay direkta. Isang tango. Ang pinsan niyo po. Si Dennis? Isang tango ulit. May iba pa po bang kasabwat? Isang taong tumulong sa kanila mula sa simula, huminga ng malalim si Isabel. Tila ba inipon niya ang lahat ng kanyang lakas. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig. Walang tunog na lumabas sa una, tanging isang mahinang hangin. Ngunit ang kanyang mga labi ay gumalaw at bumuo ng isang pangalan. Isang pangalan na narinig ko na noon pa. La Valenzuela. Ang pangalan ng doktor na unang sumuri sa kanya. Ang doktor na nagdeklara na siya ay paralisado habang buhay. Ang doktor na bigla na lang nag-resign at umalis ng bansa, 4 na taon na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na. Hindi lang ito isang simpleng krimen ng pamilya. Ito ay isang malawak, organisadong sabuatan. At ang aking asawa, ang aking mahal na si Isabel, ay nasa pinakasentro ng lahat ng ito. Ang kanyang katahimikan sa loob ng 6 na taon ay hindi katahimikan ng isang maisakit. Ito ay katahimikan ng isang bihag. Pagkatapos umalis ni Detective Suarez at ng kanyang kasama para simulan ang mas malawak na investigasyon, naiwan kaming dalawa ni Isabel sa silid ng ospital. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, nag-iisa kami na alam ko nang may kakayahan na siyang makipag-usap kahit sa mahinang paraan. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mabigat, puno ng mga tanong na hindi ko masabi, at mga sagot na marahil ay hindi ko pa kayang marinig. Umupo ako sa gilid ng kanyang kama. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig ito, nanginginig. Ang dami kong gustong itanong. Bakit? Paano? Paano niya natiis ang lahat ng ito? Ngunit bago pa man ako makapagsalita, siya ang unang bumulong. Ang kanyang bose ay mahina, garalgal, tila ba matagal nang hindi nagamit, pero ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay malinaw at nakakapanindig balahibo. Marco, bulong niya. Ang mga luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi. Si Sofia, ang pangalan ng aking kapatid. Ang kapatid kong nawawala. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Anong tungkol kay Sofia? Tanong ko. Halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Huminga siya ng malalim, tila ba nag-iipon ng lakas para sabihin ang isang bagay na napakasama. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at awa para sa akin. Wala na siya, Marco, sabi niya. Ang kanyang boses ay nabasag. Pinatay nila siya. Ang mga salitang iyon ay parang isang punyal na itinarak sa aking puso at inikot. Ang huling sinag ng pag-asa na baka buhay pa ang kapatid ko, na baka naglayas lang siya. Lahat ng iyon ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang madilim at malamig na kawalan, si Sofia. Ang bunso kong kapatid, ang laging masayahin at mapagmahal. Hindi pwede. Paano mo nalaman? Nagawa kong itanong.
Ang kwento niya ay pira-piraso. Mga pag-uusap na narinig niya sa pagitan ni na Lorna at Dennis kapag akala nila ay tulog siya o wala sa sarili dahil sa gamot. Narinig niya na masyado ng maraming nalalaman si Sofia, na natuklasan ni Sofia ang tungkol sa mga gamot. At para patahimikin siya, tuluyan na nilang pinatahimik. Hindi nagtagal, bumalik si Detective Suarez. May kasama na siyang search warrant para sa aming bahay. Kailangan daw nilang makuha ang lahat ng posibleng ebidensya. Sumama ako sa kanila. Ang pag-uwi sa bahay na iyon ay kakaiba. Ang lugar na dati simbolo ng aking pag-aalaga ay ngayon isang crime scene. Ang bawat sulok ay tila may itinatagong madilim na sikreto. Habang ang mga forensic expert ay kinukuha ang mga bote ng gamot at mga dokumento, isa sa mga pulis ang nagtanong sa akin kung saan madalas tumuloy si Lorna kapag bumibisita. Itinuro ko ang guest room. Isang maliit na silid na laging malinis at maayos. O iyon ang akala ko, sinimulang halughugin ng pulis ang silid. Sa ilalim ng kama, sa pinakasulok na bahagi na natatakpan ng bedskirt, may isang bagay siyang nahila, isang maliit na itim na maleta. Isang maleta na hindi ko kailanman nakita. Sa inyo po ba ito, Ginoong Reyes? Tanong niya. Umiling ako. Wala dapat diyan. Ako ang laging naglilinis dito. Binuksan nila ang maleta sa harap ko. Ang laman nito ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Mga papeles, isang lumang cellphone, at sa ibabaw ng lahat, isang pamilyar na silver bracelet, isang pulseras na may maliliit na anahaw, ang pulseras na ibinigay ko kay Sofia noong kanyang debut. Kinuha ng detective ang cellphone. Sa una ay ayaw bumukas, low bat. Ngunit nang makahanap sila ng charger, sumindi ang screen. At ang nakita namin sa photo gallery ay isang imahe mula sa impyerno. Si Sofia, nakatali sa isang upuan sa isang madilim na silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. May bakas ng tuyong dugo sa gilid ng kanyang labi. Ngunit ang pinakamasaklap sa lahat ay ang takot sa kanyang mga mata. Isang takot na dalisay at nakakapanghina. Hindi lang iyon ang litrato. May isa pa. Sa pangalawang litrato, kasama na niya sa kuha ang dalawang taong nakangiti na parang wala lang, na parang isang masayang okasyon, sina Lorna at Dennis. Sila ay nakatayo sa likod ni Sofia. Ang kanilang mga mukha ay kampante, walang bahid ng pagsisisi. Diyos ko. Iyon lang ang salitang lumabas sa aking bibig. Naramdaman ko ang pag-akyat ng asido sa aking lalamunan. Pakiramdam ko ay masusuka ako, ang kapatid ko. Ang kapatid ko. Ang ginawa nila sa kanya ay hindi kayang isipin ng matinong tao. Ang larawang iyon ay hindi lang basta ebidensya. Iyon ay isang patunay ng kasamaan, isang kasamaang hindi ko aakalain na kayang gawin ng mga taong malapit sa amin. Ang simpleng hinala ay naging isang matibay na kaso ng kidnapping, torture at ngayon, halos sigurado na akong pagpaslang. Hinawakan ni Detective Suarez ang aking balikat. Ginoong Reyes, kailangan niyo pong magpakatatag, sabi niya. Ito na ang ebidensyang kailangan namin. Huhulihin na namin sila, ngunit para sa akin, hindi sapat ang paghuli sa kanila. Ang hustisya ay tila isang napakaliit na salita kumpara sa bigat ng krimeng ginawa nila. Ang imahe ni Sofia, nakatali at bugbog sarado. Iyon ay habambuhay na masusunog sa aking alaala. Bumalik ako sa ospital na parang isang kaluluwang nawawala sa sariling katawan. Ang mga imahe mula sa cellphone ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Ikinuwento ko kay Isabel ang tungkol sa maleta, sa pulseras, sa mga litrato. Lalo siyang napahagulgol. Kasalanan ko ito, Marco. Kasalanan ko, sabi niya. Kung nagsalita lang sana ako noon pa. Niyakap ko siya. Hindi niya ito kasalanan. Pareho kaming biktima sa masalimuot na planong ito. Nang gabing iyon, habang binabantayan ng dalawang pulis ang labas ng aming silid, nagsimulang magkwento si Isabel ng mas detalyado. Unti-unti nang bumabalik ang kanyang lakas, ang kanyang boses, bagamat mahina pa, ay mas malinaw na. Dito ko nalaman ang tunay at mas malalim na dahilan ng lahat. Hindi lang pera ang habol nila, Marco, simula niya. Oo, malaki ang trust fund, malaki ang halaga ng bahay. Pero may mas importante pa silang hinahanap. Ayon sa kanya, ang kanyang ama, bago ito pumanaw,
ay isang accountant sa kumpanya na pag-aari ng pamilya ni Dennis. Natuklasan daw ng kanyang ama ang isang malawakang anomalya, isang network ng korupsyon, mga peking kontrata sa gobyerno, money laundering, panunuhol sa mga matataas na opisyal, milyon-milyong piso ng pera ng bayan ang nawawala. Bago mamatay ang kanyang ama, nag-iwan ito ng mga dokumento, mga kopya ng kontrata, ledgers, mga litrato bilang kanyang life insurance. Itinago niya ito sa isang lugar na tanging si Isabel lang ang nakakaalam. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang kontrolin si Isabel. Kailangan nilang mahanap ang mga dokumentong iyon para masira ang lahat ng ebidensya laban sa kanila. At ang pinakamasakit na revelasyon ay ang huli niyang sinabi. Marco, hindi lang si Dennis ang sangkot dito, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang koneksyon nila sa gobyerno. Ang taong tumutulong sa kanila na linisin ang lahat ay si Celia. Celia, ang kapatid ko. Pakiramdam ko ay sinaksak ako sa likod. Ang sarili kong kapatid. Ang laging nag-aalala. Ang laging tumatawag para kumustahin ako. Siya pala ay bahagi ng lahat ng ito. Siya pala ang ahas. Ang pagtataksil na ito ay mas masakit pa kaysa sa ginawa ni na Lorna at Dennis. Dahil si Celia ay dugo ko. Habang pinoproseso ko ang lahat ng ito, biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang text message. Galing kay Celia. Kuya, nasaan kayo? Pumunta ako sa bahay. Wala kayo. Nag-aalala ako. Pinakita ko ang text kay Detective Suarez na kadarating lang. Huwag mong sasabihin kung nasaan tayo, utos niya. Sabihin mong nasa ospital si Isabel dahil sa komplikasyon. Huwag mong babanggitin kung saang ospital. Sinunod ko siya. Ngunit si Celia ay mapilit. Saan ospital, kuya? Pupunta ako dyan ngayon din. Hindi na ako nag-reply. Inutos ni Detective Suarez na ilipat kami ng ospital sa lalong madaling panahon. Hindi na tayo ligtas dito. Kung alam ni Celia na may problema, siguradong may gagawin sila. Inihanda ang isang lihim na operasyon para sa aming paglipat. Madaling araw, dinala namin si Isabel sa isang wheelchair pababa sa service exit ng ospital patungo sa isang walang markang sasakyan sa parking garage. At doon, sa dilim ng parking garage, nakatayo siya. Naghihintay. Ang kapatid kong si Celia, Kuya, salamat sa Diyos at nahanap ko kayo. Sigaw niya, tumatakbo palapit sa amin na may mukha ng isang nag-aalalang kapatid. Ngunit hinarang siya ng mga pulis. Paano mo nalaman na nandito kami? Tanong ko. Ang aking boses ay malamig at walang emosyon. Tumawag ang kaibigan kong nurse dito, si Laura. Sabi niya, Laura, ang pangalan ng unang nurse na nag-alaga kay Isabel, ang nurse na bigla na lang tinanggal ni Lorna. Hindi ko na natapos ang aking iniisip. Isang malakas na langit-ngit ng gulong ang umalingaw-ngaw sa buong garahe. Isang itim na SUV ang humarurot mula sa kadiliman diretso sa aming kinalalagyan. Bumukas ang mga pinto at 3 armadong lalaki ang bumaba. Dapa, sigaw ng isang pulis. Nagsimula ang putukan, hiyawan, gulo. Itinapon ko ang aking sarili sa ibabaw ng wheelchair ni Isabel. Ginawang panangga ang aking katawan. Bumagsak kami sa sahig. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakita ko siya. Nakita ko si Celia. Hindi siya nagtago. Hindi siya natakot. Tumakbo siya, pero hindi palayo sa panganib. Tumakbo siya papunta sa itim na SUV. Tinulungan siya ng isa sa mga armado na makasakay. Bago sumara ang pinto, tumingin siya sa akin. Isa't huling tingin. Walang pagkalito sa kanyang mga mata. Walang pagsisisi. Tanging isang malamig na determinasyon. Ang pagtataksil ay ganap na, at sa sandaling iyon, alam kong ang kapatid na minahal ko ay matagal nang wala. Nakaligtas kami sa pananambang, ngunit hindi nang walang pinsala, isang bala ang dumaplis sa aking balikat. Ang isa sa mga pulis ay nasugatan din. Mabilis kaming isinakay sa ibang sasakyan at dinala sa isang lugar na hindi ko alam, isa itong safe house. Isang tago at ligtas na lugar para sa aming proteksyon. Habang ginagamot ng isang medik ang aking sugat, ang isip ko ay lumilipad. Ang mukha ni Celia, ang kanyang pagtakas, kasama ang mga armado. Paulit-ulit kong nakikita. Paano? Paano niya nagawa ito sa amin? Sa akin?
Habang nasa biyahe, ipinaliwanag ni Isabel ang huling piraso ng palaisipan. Si Celia at Dennis. Matagal na silang may relasyon, sabi niya. Narinig ko sa usapan nila. Si Celia ang utak sa paggamit ng korupsyon para palakasin ang negosyo nila. Bawat salita niya ay karagdagang saksak sa aking puso. Pagdating sa safe house, inilagay si Isabel sa isang kama para makapagpahinga. Naupo ako sa tabi niya. Ang bigat ng mga pangyayari ay halos hindi ko nakayanin. Ang aking asawa, isang bihag sa loob ng 6 na taon. Ang aking kapatid na si Sofia, pinatay ng walang awa. At ang isa ko pang kapatid na si Celia, isang traidor at kriminal. Tila ba ang buong pundasyon ng aking buhay ay gumuho. Marco, bulong ni Isabel. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang tingin. Isang tingin ng pag-aatubili na para bang may isa pang mabigat na pasanin siyang daladala. May isa pa akong kailangang sabihin sa iyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. Isang bagay na narinig ko kamakailan lang. Isang bagay na babago sa lahat. Ano pa? Ano pa bang mas lalala sa lahat ng ito? Wala na akong maisip. Pero nagkamali ako. Si Sofia. Simula niya, huminga siya ng malalim. Ang sinabi ko sa iyo na pinatay nila siya, iyon ang sinabi nila sa akin. Iyon ang ipinaniwala nila sa akin para manahimik ako. Pero Marco, tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay yumanig sa pinakabuod ng aking pagkatao. Buhay siya, Marco. Buhay si Sofia. Isang alon ng pag-asa at pagkalito ang bumalot sa akin. Buhay? Paano? Ang mga litrato. Pero, ang mga litrato. Iyon ay para takutin ako, paliwanag niya. Para ipakita kung anong kaya nilang gawin. Pero hindi nila siya pinatay. May dahilan, isang napakahalagang dahilan. Huminto siya ulit at sa pagkakataong ito, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi takot para sa kanyang sarili, kundi takot para sa akin. Takot sa kung ano ang magiging reaksyon ko sa susunod niyang sasabihin nang dukutin nila si Sofia. Buntis siya, Marco. Buntis. Ang salita ay lumutang sa hangin. Anong kinalaman ko diyan? Mahina akong tanong. Kahit sa loob-loob ko, nagsisimula ng mabuo ang isang imposibleng katotohanan. Ang mga luha ay muling umagos sa mga mata ni Isabel. Naalala mo ba noong mga unang taon? Pagod na pagod ka, wasak na wasak. Si Sofia ang laging nandyan para sa'yo, para damayan ka. At noong gabing bago siya mawala, narinig ko kayo sa kusina. Narinig ko siyang umamin sa'yo. At narinig kong may nangyari, ang alaala ay bumalik sa akin na parang isang matalim na kidlat. Isang gabi ng kahinaan, isang gabi ng kalungkutan, isang yakap, isang halik, isang pagkakamali na dulot ng desperasyon. Itinago ko iyon sa pinakamalalim na sulok ng aking isipan, pilit na kinalimutan ang bata. Bulong ni Isabel. Kinukumpirma ang katotohanang ayaw tanggapin ng isip ko. Ang batang dinadala niya ay anak mo, Marco. May anak ka, isang anak. Ang pagtataksil ni Celia, ang kasamaan ni Lorna at Dennis, lahat ng iyon ay pansamantalang naglaho. Napalitan ito ng isang bagong damdamin. Isang damdaming mas malakas pa sa galit at sakit, pag-asa at determinasyon. Buhay ang kapatid ko. At mayroon akong isang anak na kailangang iligtas. Ang paghahanap ng hustisya ay hindi na lang para sa akin o para kay Isabel. Ito ay para sa kanila. Para sa pamilyang hindi ko alam na mayroon pala ako, ang revelasyon tungkol kay Sofia. At sa aming anak ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Isang lakas na nagmula sa galit at pag-asa. Agad naming ipinaalam kay Detective Suarez ang lahat. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Sa pamamagitan ng impormasyong narinig ni Isabel sa mga pag-uusap ni Lorna at sa tulong ng teknolohiya para i-trace ang mga posibleng lokasyon, natukoy nila ang isang lugar, isang liblib na rest house na pag-aari ni Dennis sa tabi ng isang lawa sa kalapit na probinsya. Isang lugar na malayo sa lahat, perpekto para pagtaguan. Naghanda ang isang tactical team para sa isang rescue operation, isang raid,
at nagpumilit akong sumama. Ginoong Reyes, masyadong delikado, sabi ni Detective Suarez. Nandoon ang kapatid ko, nandoon ang anak ko, mariin kong sagot. Hindi ako papayag na maiwan dito. Kailangan ako doon. Matapos ang mahabang pagtatalo, pumayag sila sa isang kondisyon. Mananatili ako sa outer perimeter, malayo sa mismong bakbakan, kasama ang mga medic. Hindi ako pwedeng lumapit hanggat hindi idinedeklarang secure ang lugar. Pumayag ako. Kahit anong paraan, basta't nandoon ako. Ang biyahe papunta sa rest house ay puno ng tensyon. Madilim pa nang umalis kami, isang konvoy ng mga walang markang sasakyan na puno ng mga pulis na armado at handa. Ang bawat kilometro na aming tinatahak ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Iniisip ko si Sofia. Iniisip ko ang aking anak na hindi ko pa nakikita. Ano ang kalagayan nila? Ligtas ba sila? Huminto kami mga kalahating kilometro ang layo mula sa rest house. Mula sa aming posisyon, gamit ang isang night vision scope, tanaw namin ang bahay. May mga ilaw na nakabukas. May 3 sasakyang nakaparada sa labas. Kabilang doon ang itim na SUV na ginamit sa pananambang sa amin. Kumpirmado. Nandoon nga sila. Tahimik na kumalat ang mga pulis sa paligid ng property, pumapalibot sa bawat sulok. Ang aking pwesto ay sa likod ng isang malaking puno, kasama ang 2 medic. Ang puso ko ay dumadagundong sa bawat paghinga. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi ko ito nararamdaman. Ang buong katawan ko ay alerto. Ang aking mga mata ay nakatutok sa bahay na iyon, sa di kalayuan. Ang katahimikan ng gabi ay nakabibingi, tanging ang tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Bawat segundo ay parang isang oras. Hinihintay namin ang hudyat. Bigla, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Isang sigaw ng babae, mula sa loob ng bahay. Sinundan ito ng tunog ng nababasag na salamin. Go! 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 Ang utos na narinig ko mula sa radyo ng mga pulis at nagsimula ang impyerno. Ang tactical team ay sumugod papasok sa bahay mula sa iba't ibang direksyon. Mga sigaw ng pulis, dapa, ang umalingaw-ngaw na agad sinundan ng sunod-sunod na putok ng baril. 2, 3, 4 na putok. Napapikit ako. Dasal. Dasal lang ang kaya kong gawin. Nagdasal ako sa lahat ng santo na kilala ko. Nagdasal ako para sa kaligtasan ni Sofia at ng aking anak. Ang mga sumunod na minuto ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga sigawan, mga kalabog at isa pang huling putok ng baril. Pagkatapos, katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa putukan. Maya-maya, isang boses ang narinig ko sa radyo. Perimeter secure. Suspects down. Hostages are safe. Uulitin ko, ligtas ang mga hostage. Ligtas. Nang marinig ko ang salitang iyon, ang mga tuhod ko ay nanghina. Muntik na akong bumagsak. Ang bigat na pasan-pasan ko sa loob ng maraming araw ay tila biglang gumaan. Ligtas sila. Lumapit sa akin si Detective Suarez. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, ngunit may bahid ng tagumpay. Tapos na. Ginoong Reyes, pwede na kayong pumasok. Naglakad ako papunta sa bahay. Ang aking mga binti ay nanginginig pa rin. Sa sala, nakita ko ang resulta ng karahasan. Nakabulagta si Dennis, tinakpan na ng puting kumot. Si Lorna naman ay nakahandusay sa sahig, may tama ng bala sa binti, ginagamot ng isang medic habang binabantayan ng 2 pulis. At sa isang sulok, nakaupo, nakaposas. Ang kapatid kong si Celia. Nagtama ang aming mga mata. Nakita ko ang pagsisisi, ang pagkatalo sa kanyang mukha. Kuya, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Nilampasan ko lang siya. Wala akong salitang masabi. Hindi pa sa ngayon. Itinuro ako ng isang pulis sa isang silid sa likod. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. At doon ko sila nakita. Nakaupo sa gilid ng kama si Sofia. Mas payat siya. May mga pasa pa rin sa kanyang mukha, ngunit buhay. Buhay na buhay. At sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang isang maliit na batang lalaki. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Marco, bulong niya. Ang kanyang boses ay pinaghalong lunas at pagod. Dumating ka, hindi ako makapagsalita. Ang lahat ng salitang inihanda ko, lahat ng tanong, lahat ay naglaho.
Tanging ang imahe nila ang pumuno sa aking buong kamalayan. Lumapit ako ng dahan-dahan, takot na baka magising ang bata, takot na baka isa lang itong panaginip. Umupo ako sa tabi niya sa kama. Tiningnan ko ang bata. Ang kanyang buhok ay kulot tulad ng kay Sofia. Ang kanyang ilong at bibig ay hawig sa kanya. Ngunit ang kanyang mga pilik mata. Ang hugis ng kanyang mukha habang natutulog. Nakita ko ang aking sarili sa kanya. Siya si Daniel, mahinang sabi ni Sofia. Hinahaplos ang buhok ng bata. Dahan-dahan, iminulat ni Daniel ang kanyang mga mata. Mga matang malaki at mausisa. Mga mata ko. Tumingin siya sa akin hindi natatakot, tila ba kilala na niya ako. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng pagod ay nawala. Napalitan ito ng isang damdaming hindi ko kailanman naramdaman sa buong buhay ko. Isang pagmamahal na dalisay, malalim at walang hanggan. Inabot ko ang aking kamay at hinawakan ang kanyang maliit na pisngi, mainit, totoo. Anak ko, iyon lang ang nagawa kong sabihin. Ang aking boses ay nanginginig sa emosyon. Tumingin sa akin si Sofia, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mukha. Patawarin mo ako, Marco. Sa lahat, umiling ako. Wala kang kasalanan. Wala. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kamay na dati kamay lang ng aking nakababatang kapatid ay ngayon, may ibang kahulugan na. Ito ang kamay ng ina ng aking anak. Ang mahalaga, ligtas na kayo. Ligtas na kayong dalawa. Sa labas ng silid, nagpapatuloy ang operasyon ng mga pulis. Ang pag-aresto, ang pagkuha ng ebidensya, ang pagtawag sa mga ambulansya, ngunit sa loob ng maliit na silid na iyon, para bang huminto ang mundo. Kaming tatlo lang. Isang pamilyang binuo ng isang malagim na pangyayari, ngunit isang pamilya pa rin. Sa unang pagkakataon, binuhat ko si Daniel. Ang bigat niya sa aking mga bisig ay ang pinakamagandang bigat na naramdaman ko. Ang amoy niya ay amoy ng pag-asa, amoy ng isang bagong simula. Ang pagsagip ay hindi lang tungkol sa pagkuha sa kanila mula sa mga kamay ng mga kriminal. Ito ay tungkol din sa pagsagip sa akin. Pagsagip sa akin mula sa isang buhay na binuo sa kasinungalingan. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, naramdaman kong muli na ako ay buo. Ang mga sumunod na linggo at buwan ay isang agos ng mga pagbabago. Sina Lorna, Celia, at ang iba pang kasabwat sa kanilang malawak na network ng korupsyon ay naharap lahat sa batas. Dahil sa mga dokumentong itinago ng ama ni Isabel, na sa wakas ay nakuha namin mula sa isang lihim na safe sa kanilang bahay mana, bumagsak ang maraming matataas na opisyal at negosyante. Isang malaking iskandalo na yumanig sa aming probinsya. Si Lorna, dahil sa bigat ng kanyang mga kaso mula kidnapping, attempted murder, hanggang sa fraud, ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Si Celia, ang kapatid ko, dahil sa kanyang kooperasyon sa mga autoridad, ay nakakuha ng mas mababang sentensya, ngunit sapat pa ring mahaba para pagbayaran ang kanyang pagtataksil. Hindi ko na siya muling kinausap. Marahil balang araw, mapapatawad ko siya. Ngunit hindi pa ngayon. Si Isabel ay mabilis na nakarecover. Sa tulong ng masinsinang physical therapy, ang kanyang mga kalamnan ay unti-unting nanumbalik sa dati nitong lakas. Ang babaeng 6 na taong nakahiga lang ay muling natutong tumayo, maglakad, at sa huli, sumayaw. Isang araw, nag-usap kami. Isang mahaba at tapat na pag-uusap. Marco, sabi niya, ang 6 na taon na iyon, pareho tayong naging bilanggo. Ako sa aking katawan at ikaw sa pag-aalaga sa akin. Ngayon, pareho na tayong malaya. Nagpasya siyang ipagbili ang kanyang parte sa bahay mana at lumipat sa Maynila. Doon, tinupad niya ang kanyang pangarap na magtayo ng sarili niyang dance studio. Nagpaalam kami sa isa't isa hindi bilang mag-asawa, kundi bilang 2 taong pinag-ugnay at pinagbuklod ng isang matinding pagsubok at ngayon ay handa ng tahakin ang magkaibang landas. Nagpapasalamat ako sa kanya at nagpapasalamat siya sa akin at iyon ay sapat na. Kami naman nina Sofia at Daniel, sinimulan namin ang aming buhay ng dahan-dahan. Lumipat kami sa isang maliit na bahay sa labas ng syudad, malayo sa mga alaala ng nakaraan, walang naging pilitan, walang mga inaasahan. Hinayaan lang namin ang aming mga sarili na maghilom.
Binuo namin ang aming pamilya hindi sa tradisyonal na paraan, kundi sa pundasyon ng respeto, pag-unawa at isang pagmamahal na sinubok ng apoy. Si Sofia ay hindi ko na tiningnan bilang kapatid. At hindi rin bilang isang simpleng inalang ng aking anak. Siya ay si Sofia. Ang babaeng matatag, ang babaeng lumaban, ang babaeng kasama kong bubuo ng aming kinabukasan. Bumalik ako sa aking maliit na negosyo ng paggawa ng mga handicrafts, isang simpleng buhay, isang payapang buhay. Gabi-gabi, bago matulog si Daniel, kinakargador ko siya at kinukwentuhan. Sa mga sandaling iyon, habang tinitingnan ko ang kanyang mga matang unti-unting pumipikit, naiisip ko ang lahat ng nangyari. Ang sakit, ang pagtataksil, ang mga kasinungalingan. Ngunit hindi na pait ang aking nararamdaman. Napalitan na ito ng pasasalamat dahil sa gitna ng pinakamadilim na kabanata ng aking buhay, natagpuan ko ang pinakamaliwanag na ilaw, natagpuan ko ang aking anak, at natagpuan kong muli ang aking sarili. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang utos ng doktor na tumawag kayo ng pulis. Isang utos na winasak ang aking mundo. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na, hindi nito winasak ang aking mundo. Ginigising lang pala ako nito mula sa isang masamang panaginip, tungo sa isang bagong simula na mas totoo, mas makabuluhan, at puno ng pag-ibig.